Papunta na sila Alonso sa gun pista para kunin yung biktima. Buti naman, kabilin-bilin na Miss Monteverde, managot ng kapatid niya sa batas. Sir, pakinggan niyo naman ako. Hindi ako kidnapper. Maniwala kayo sa akin. Hoy! Ka maingay? Storbo ka! Sige, mag-ingay ka pa, ha? Sir, makinig kayo sa akin. Meron kayong kailangan malaman tungkol kay Enrico. Hoy! Hindi ka pa titigil? Sir! Sir! Nailabas na rin sa balita na aksidente ang pagkamatay ni Enrico Monteverde. At napalabas nating nagkaroon ng fuel link. Asawa ni Serena yun ah. Pinatay ng mga pulis na to? Diyos ko, sila yung mga pulis na kasabot ni Serena. Delikado ang lagay ko dito. Hindi muna ako pwedeng magsalita tungkol kay Serena. May mga tauhan siya dito. Renny! Tay, Anong nangyari? Ba't ikaw nakakulong? sinabi ni Serena na ako yung kidnap kay Ikoy. So alam niyo, boy, si si Ikoy. Paano niya nalaman? Walang basta huwag kayong maingay ah. Baka marinig nila tayo. Tama yung kutob ko. Mga tauhan ni Serena yung nagpasunog ng resort natin, Tay. Kung ganun, delikado pala si Sir Ikoy. Kailangan ko lang balikan, Frenny. Sobrang gulo-gulo na nito, ha? Siguro, anak, aalis na muna kami. Subukan puntahan si Serena. Napakiusapan ko siyang iurong muna yung kaso mo. Baka pakinggan niya ako. Sige, Tay. Pero mag-ingat kayo, ha? Charmaine, mag-ingat kayo ni Tatay. Ha? Ka dito, ha? Oo, sige na. Mabalik kami, Frenny, ha? Sige. Bilisan nyo! Huwag ka matumatay yung mga pulis! Bilis! Ito kayo! Mama ka sa akin! Tigil! Laban ka ba? Bilis! Hoy! Ben! Hanapin natin si Enrico Monteverde. Make sure na safe siya. Jesus, maiwan ka dyan. Anong ginagawa mo dito? Papakiusap sana ako sa'yo. Kung maaari mong iurong yung kaso mo kay Ate Beverly mo. Parang awa mo na. Bakit ko naman gagawin yun? Umalis ka na dito. Wala kang mapapala sa akin. Anak, alam kong galit ka pa rin sa akin. Alam kong marami akong pagkukulang sa iyo. Pero sa ngayon, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Kahit anong gusto mo. Gusto mo ibenta ko na Grand Vista sa'yo. Alam ko matagal mo nang gusto yon. At kung gusto mo, aalis na kaming tatlo. Ni Angel at Beverly mo dito sa Somera City. At magpapakalayo na kami para hindi mo na kami makita.
Kung ano man ang nangyayari sa pamilya mo, kulang pa yan sa lahat ng kasalanan mo sa akin. Hinayaan yung mamatay yung anak ko. Anak, alam mo naman hindi totoo yan. Alam mo naman na aksidente yung nangyari yun. At isa pa, siguro naman, alam mo, di namin kayang gawin yung nangyari kay Sir Enrico. Papakidnap siya. Anak, sa totoo lang ikaw pa nga ang hinihilaan nilang may balak na gumawa ng masama kay Sir Enrico. What did you say? Yun lang ang narinig ni Ate Beverly sa pag-uusap ng mga polis. Kasabot ka ron ng mga polis sa may balak na gumawa ng masama kay Sir Enrico. So narinig niya. At naniwala ka naman. Ano mang maniniwala ka dahil paborito mong anak yun, di ba? Hindi nga, anak. Hindi nga ako naniniwala sa kanya. Sinabi ko nga baka malila narinig nila. Hindi ko naman maisip na kayang gawin ng isang anak ko yung ganun kasama. Pero, anak, kung sakaling may kinalaman ka nga dito sa pangyayari kay Sir Enrico, hindi pa huli ang lahat. Maaari pang gumawa ang Diyos na maitama ang lahat. Para ayusin mo ang lahat. Anak, may cancer ako. May taning na ang buhay ko. Hindi ko lang nasabi ito dati dahil umaasa akong magkakaayusan pa kayo ni Ate Beverly mo. Umaasa akong maayos pang pamilya natin. Maaari mo bang bitiwan atong galit at puot mo sa amin? Patawarin mo na kami. Sa tingin mo, magbabago ang isip ko. Kahit alam kong may sakit ka. Do you really think it matters to me kung mamatay ka ngayon? Napakasakit na magsalita, anak. Sakit ba? Wes, mas masakit pa dyan ang susunod na mga mangyayari sa pamilya ko. Sisirain ko ang buhay mo ni Ate Beverly at yang ampon yung anak na si Angel. Umalis ka na dito bago pa madagdagan ang kaso ng pamilya niya. And for the record, wala akong kinalaman sa pagsabog ng yate ng asawa. Say that again, ipakukulong kita. Guard! Kunin niyo na to. Listen niyo tong patandang ko sa harap ko. Anak, nakikiusap na naman ako sa'yo. Anak, pakiusap lang, maawa ka naman sa amin.